Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos. Asahan ang pagtaas ng presyo ng ilang mga pangunahing bilihin na nasa ilalim ng basic necessities and prime commodities matapos itong basbasan ng DTI o Department of Trade and Industry. Gayunpaman, nilinaw ni DTI Assistant Secretary Amanda Marie Nograles na maliit na porsyento lamang ng mga produkto o 63 items sa 217 sa SRP na mga bilihin ang magkakaroon ng taas presyo ngayong Enero. Kabilang sa inaasahang sisipa ang presyo ay ang mga pagkaing delata tulad ng sardinas, gatas, kape, tinapay, instant noodles, bottled water, processed canned meat at mga pampalasa sa pagkain. Ayon kay Nograles, ang taas presyo ay maaaring abutin lang ng 25 sentimos hanggang 7.25 at ito ay hindi maiiwasan dahil tumaas din talaga ang halaga ng raw materials at iba pang gasto sa operasyon ng mga manufacturers. Ayan na. Mga karamihan pa naman mga pagkaing pangmasa. Pangmasa to itong talaga. Inaasahang tataas ang presyo. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pale, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Inyo bang ninanamnam pa ang lamig? Oo nga, medyo malamig pa rin. Sa bagay, ayon naman talaga sa pag-asa at lagi naman nating naranasan. Pagka Enero at saka first 2 weeks ng Pebrero, yun ang pinakamalamig. Kaya namnamin natin. Makakatipid tayo ng kuryente sa aircon. Talaga. Buksan niyo yung bintana. Pero kahit na ho ganitong kalamig pa ang panahon, ay mukhang unti-unti nang umiinit. Yan. Dahil sa dami ng mga pangyayari, may kinalaman sa impeachment, may kinalaman sa charter change. Kaya't ang Pangulong BBM daw po ay nakahandang harapin. Nakandang harapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. If if he wants to.
If he wants a meeting. Ayan. Yeah. Dahil may pahayag kasi daw ang dating Pangulo na gusto niya makausap si BBM. Marap siya sa media, kumbatsero, sa Davao Nag-press con. Oo, nag-press con siya at ang pangunahin niyang gustong talakayin kay Pangulong Bongbong Marcos yung nangyari sa SMNI. Oo, yun nangyari sa SMNI. Pero bakit nagpapatulong ba sa kanya? Nagpapaabogado ba sa kanya si Pastor Apollo Kibuloy? Sabi niya hindi naman sila nagkausap ni Pastor Kibuloy. Kumbaga kusang galaw niya 'yon. Oo. At nagpo-programa rin kasi siya doon yung gikan sa masa. At yun nga yung mismong pinatigil. Yun yung mismong ipinatigil. At ang buong operasyon ng SMNI kumbatsero ay natigil na. Pinatigil ng NTC. Kaya nga may malungkot na balita pa sa NTC sa SMNI kumbatsero sapagkat nung Huwebes po pala naglabas ng resolusyon ang Court of Appeals na itong resolusyon na to was only made public yesterday. Sunday. Ito po yung resolusyon, no? Pakinggan po ninyo. Ito po. At babasahin ni Kumbatsero ang kabuuan. Ikaw na. Malayo. Title lang ba? Title lang naman. Court junks SMNI petition. Ito po, ibinasura po ng Court of Appeals ang petisyon ng SMNI. Ang gusto po kasi ng SMNI ay baligtarin ng Court of Appeals o kaya patigil yung desisyon ng NTC. Ano po ba ang sinabi? Pakinggan po ninyo ng Court of Appeals at babasahin ni Kumbatsero ang kabuuan. Ayan. Pero wag na yung kabuuan. Ito po ang sabi. Ito po ang sabi ng Court of Appeals. Narito po. Pakinggan po ninyo. The petition ang petisyon warrants an outright dismissal ay nangangailangan ng mabilisang pagbasura because dahil SMNI ang SMNI failed ay nabigo to exhaust all remedies na ilabas ang lahat ng pwedeng gawin, such as filing a motion for reconsideration with the NTC. Tulad ng pagpa-file daw po ng MR sa NTC. Dumiretso kaagad sa Court of Appeals. Ayun. Dapat daw ay ginawa muna iyon. MR muna sa NTC. MR muna. Automatic naman yun eh. Kaya nga nung naalala mo kung Batsero, nung kausap natin dito si Attorney Rolex Suplico, na binabanggit ko na, binabanggit natin na alam naman natin ang kalakaran eh. Kung anong gusto ng pamahalaan, yun din naman ang gagawin ng NTC. Ayan, Kahit na sasabihin, sabi niya kasi may proseso eh. Natama na may proseso eh. Kung ano yung direksyon ng sitting president o ng administration, ayun ay magiging takbo. Tulad din naman na nangyari sa nakaraang administrasyon. Sa ABS-CBN, hindi ba? Ganun din naman may mga sinasabi ang mga abogado na hindi dapat gawin ng NTC yan. Pero ginawa. Bakit? Sapat yun. Ang direksyon ng Duterte administration. At ngayon naman, dahil sila naman yung nasa receiving end, ayun, ganun nga din ho yan. Ganun talaga. So hindi na ito bagong bagay. Hindi na isang bagong bagay ang ginawa ng NTC. Ayan, Pero kaya ang sabi ng Court of Appeals, basura ka. Hindi raw ginawa ng SMNI yung mga dapat nilang munang ginawa. Tama, yun mismo. Ang sinasabi ang hinihingi pala ng SMNI TRO kaagad. Injunction, para lang makapag-broadcast pa sila. Ayun. Kaya sa halip na magprograma pala si dating Pangulong Digong nag-press ko na. Nag-press ko na lang. Kinausap niya ang media. At deny din po ng Pangulong Duterte na siya ay nasa likod ng mga destabilization. Ayan, yung pakikipag-usap sa mga militar para pabagsakin ng administrasyong Marcos. Sa mga nagugulat ngayon, destabilisasyon?
Dun sa mga sa social media ho kasi, yan sa TikTok, Facebook at Twitter, hindi yung X na ngayon Yung yun. X, Yun no, doon ho naglalabasan itong mga may nagsasalita pang dati raw siyang general kumbachero. Napakinggan mo na ba? Na Yung sinabi may portion lang dahil ang haba mahaba, mabagal din magsalita. Nainip ako. Hindi ko na pinakinggang buo. Nagulat lang ako dahil kung nagpapakilala siyang dating general, ano ba yun? Kinakatawan ba niya ang lahat ng retired military officers, lalo na ang mga PMA-er? Lalo yung mga PMA-er. Kinakatawan niya ba yun? Mukhang hindi, kumbachero. Mukhang hindi. Dahil meron ng inilabas ding statement ang militar tungkol yan. Meron pang isa. Yung Baron, Class Baron ng 83. Si Captain, maagang umalis sa serbisyo to Army Captain Clemente Enrique. Baron pa to, kumbachero. Class Baron. Ngayon, nagsasalita siya laban sa administrasyon. Kapag tinawag na class baron, ano ba yun? Ano bang ginagawa nun? Lahat ng mga tanong, lahat na maaari yung sagutin, ano? Alam mo sinasagot niya. Pati ba phone-in question? Yes. Pagka walang knowledge, walang power, ano? Ayun pala yun. Tinawag na class baron. Anong tinanong siya kung sino ang kanyang pinaniniwala ang presidente? Sabi niya, may president is Sara Duterte, no? Gano'n. Sinabi niya. Nagsalita na ngayon ang Class 83. Nag-issue ng statement ng Class 83. Sabi niya, hindi, siya lang yun. Sarili lang niya yun. Walang class statement, walang position ang Class 83. Tungkol din, kanya lang yun. Tsaka ang aga niyang kapitan lang siya. Kapitan. Ang PMA, pag nag-graduate ka, lieutenant ka kaagad. Yes. Susunod na rango, kapitan. Kapitan na. So pagkakapitan niya, second lieutenant, tapos first lieutenant, tapos kapitan. Pagkakapitan niya, nagpaalam na siya. Yun ang katunayang mahal na mahal niya ang bansa niya. Ang dami hong naglalabasan ganyan, kaya't umiinit. Kaya parang ang dating, meron talagang destabilization laban sa administrasyon at ang nakakaladkad ang mga military o mga dating military officers. Yan. Bukod dyan ay ang charter change. Mainit din hong pinag-uusapan ngayon yan. At ang dating Pangulong Digong ay nagbigay din yata ng statement ng posisyon niya tungkol dyan. Tungkol sa Chacha na gaya ng binanggit ho namin sa inyo, paiinitin ang unang bahagi ng 2024 nitong mga pagkilos sa politika. Lalo na ang impeachment at ang charter change. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Mamaya may makakausap po tayo mula sa League of ano ba tawag doon? League of Cities of the Philippines. Dahil mukhang may aligasyon ho na nagpapakalat na ngayon o nangangalap na ng pirma ang mga nagsusulong daw po ng charter change at binabayaran ng tigi 100 piso. Isang pirma, 100 piso. Ayan, yan po isang pagbubunya ni Congressman Ed Selagman. Doon daw sa kanilang lugar merong ganyang nangyayari. 100 isang pirma. Isang pirma, 100. Hindi naman papayag na 100 lang kung babayaran nilang pirma ko. Talaga, depende yan. 100 lang? Kung walang-wala. Doon sa mga kababayan nating walang-wala. At sasabihin hindi ko naman naintindihan niya. Ano ba yan? 100? Pirma na. Ganun ang mangyari dyan. Mamaya lilinawin ho natin yan sa League of Cities of the Philippines na meron palang ipinalabas ng posisyon nila na sila'y para sa charter change. At ang gusto nila ay ang People's Initiative. Sandali po lamang, oras po natin. Mr. Jalom Tang, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita, susunod na.
This time check. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 8 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Paglakas ng ekonomiya, inaasahang matapos lagdaan ng Pangulong BBM ang Ease of Paying Taxes Act. Immigration officer umani ng papure matapos ibalik ang bag na may lamang 90,000 pesos cash. Ayun. Pangulong Bongbong Marcos always available na makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Department of Agriculture planong magpatupad ng SRP sa bigas. Deboto ng itim na Nazareno dumagsa sa pahalik. Manila LGU handa na sa traslasyon 2024. 7 taong gulang na bata natagpuang patay sa Quezon. Suspect arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:22 ang ating oras. Dito muna tayo sa ating ACS Good News. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11976 na kilala rin sa tawag na Ease of Paying Taxes Act. Ang bagong batas ay kabilang sa priority legislation ng Marcos administration at sinusuportahan nito ang 8-point socio-economic agenda ng Pangulo sa pamamagitan ng pinahusay na revenue collection upang mapalakas ang ekonomiya at social development. Aamyendahan nito ang ilang seksyon ng National Internal Revenue Code of 1997 upang ma-update ang sistema ng pagbubuwis sa bansa. Alas 6:23 ng umaga na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Isinauli ng immigration officer ang isang bag na naglalaman ng 90,000 pesos na naiwan ng isang pasahero sa counter ng NAIA. Batay sa ulat, kaagad na inireport ni BI Officer Olivia Ivory Ojeda sa kanyang bisor na on duty na may nawawalang bag na naglalaman ng mga salapi. Sinubukang hanapin ni Olivia Ivory Ojeda ang may-ari ng bag sa mga pasaherong nakapila sa baggage conveyor pero hindi ito nakita at itinurn over sa Lost and Found Unit ng paliparan ang kwarta. Ayun. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, patunay ito na marami pa ring honest na immigration personnel na gumaganap ng kanilang mga tungkulin bilang gatekeepers ng bansa. Totoo yun. Kung meron mang mga ilang mga natitimbog dyan sa mga kalokohan. Mangilan-ngilan lang yan. Mangilan-ngilan. Mas marami pa rin ang ayos ang trabaho. Ang totoo nun, kumbatyero, hindi lang sa immigration. Sa marami pang mga government agencies. Pati doon sa OTS. Yung laging nasasangkot na ahensya dyan sa airport, di ba? Sila kasi in charge sa security, sa mga x-ray. Sa customs mismo, sa police, sa militar. Kung meron man tayong mga nababalitaan, hindi po yun ang kabuuan. Hindi po yun ang kabuuan. Talaga naman kahit saan merong mga tampalasan. Ayan. Mabuhay ka, Olivia Ivory Ojeda. Yun. Nagpahayag ng kahandaan si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, laging available ang Pangulo sa dating Pangulo.
Reaksyon ito ng Malacanang matapos sabihin ni Duterte na kakausapin niya si BBM sa issue ng SMNI matapos itong suspindihin ng National Telecommunications Commission dahil sa mga paglabag sa kanilang prangkisa. Alas 6:25 na po ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Plano ng Department of Agriculture na magpatupad ng Suggested Retail Price o SRP sa bigas upang matiyak na may makakain ang lahat sa abot kayang presyo ng nasabing butil. Reaksyon ito ng DA matapos i-anunsyo ng Philippine Statistics Authority na may pagtaas sa presyo ng bigas ng halos 23% noong December 2023, ang pinakamabilis na pagsipa ng presyo sa nakalipas na 14 na taon. Dinagsa ng mga deboto ang pahalik sa replika ng itim na Nazareno at marami ang nagtiyaga at maagang pumila sa Quirino Grandstand. Marami ay galing pa sa malalayong lalawigan. Sa unang gabi ng pahalik noong Sabado, tinatayang nasa mahigit sa 14,000 deboto ang pumila at dumami pa ito kahapon, araw ng Linggo. Alas 6:26 na ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Isang 7 taong gulang na batang babae ang natagpo ang patay sa masukal na bahagi ng Sariaya, Quezon, habang sugatan ng 8 taong gulang na grade 3 student na kalaro nito. Kaagad namang sumuko ang 23 anyos na sospek sa kapitan ng Barangay Morong at umamin sa pagpatay sa biktimang si Jonalyn Alpuerto, grade 1 pupil. Ayon sa sospek, sinasabing may depresya daw po ito sa pag-iisip. Akala niya, manika sina Jonalyn at ang sugatang si Angelica May Rogelio, kaya niya tinali at binugbog ang mga ito. Marios. Maswerte namang nakatakas si Angelica at humingi ng tulong, kaya natuklasan ang ginawang krimen ng sospek na kinilala sa alias Pocholo. Susunod! Tito Bo! Dating Pangulong Digong, tatakbo nga bang senador? Aba? Alamin. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:27 ng ating oras. This makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! ACS Balita! Alas 6:31 ang ating oras. Tingnan muna nga natin ang sitwasyon dyan sa Quiapo. Ando ng ating RH29, Boy Gonzales. Kamin Boy! Anthony, Jerry, dito tayo sa Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand at tuloy-tuloy yung pagdating ng mga deboto ng Black Nazarene sa Quirino Grandstand upang ito'y magbigay ng puget at traditional na palik na isinasagawa bago ang traslasyon. Ilan sa kanila ay nagtyagang pumila, ang iba naman ay nagmula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at sa kalapit na lalawigan. Para maging maayos yung traditional na palik, bantay sarado ng mga pulis, mga force multipliers at ang mga tauhan ng Hios del Nazareno. Bukod dito, may sariling pila na inilaan naman para sa mga person with disabilities, mga buntis at senior citizen upang hindi sila makipagsiksikan pa. Naka-monitor, naka-standby naman ang mga tauhan ng First Aid Station ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, ang MMDA, para sakaling may mga kailangan ng tulong. Sa datos ng MPD, simula nung buksan yung balik, nasa 20,550 na bilang ng mga deboto nagturo. Kahapon, inaasahan binibilang pala nila, no? Ngayon ba umaga, Boy? Marami ngayon?
kaunti pa lamang. Ang pinaka-entrance niya, kung dadaan kayo sa Calao, Ross Boulevard. Ayan, isang layer kaliwa. pa lamang. Sa kaliwa. Isang layer pa lamang ang nagagamit. Sabi ng mga force multipliers, yung mga otoridad dito, na kapag dumami na yung daksa ng pila, bubuksan nila yung ikalawang layer ng pila hanggang sa 4 na layer. Pagpasok mo sa mismong dito sa malapit sa Quirino Grandstand, merong siyang pinakaharang na bakal steel para pagpasok mo sa sa Quirino Grandstand. At ang mga tauhan naman ng Philippine Coast Guard, yung K9 dog nila, tuloy-tuloy yung ginagawang pag-ikot dito sa vicinity ng Quirino Grandstand. Nagsimula, pati yung mga halaman dito, pinaamoy sa mga aso, baka may mga hindi maganda naglagay. At ang mga, sa oras ito, maganda naman yung panahon sa... hindi pa mainit, malamig pa nga. Sakto lang yan, no? So ngayon ang pinakamagandang panahon talaga para magpunta diyan. Hanggang anong oras ba diyan yan, Boy? Hanggang bukas na to ng huling misa ng alas 4 ng madaling araw bago simulan ang trastasyon. Kaya inaasahan tuloy-tuloy na pala. Mamaya, tuloy-tuloy na to. At mamayang gabi ang inaasahang dadagsay ng mga diboto itong Quirino Grandstand na mga galing pa sa iba't ibang lugar. Kaya mahigpit ang seguridad na isinasagawa ng mga otoridad. Muling pinapaalala ng mga otoridad na pag sumama sa trastasyon, iwasan magdala ng payong, magdala ng magsuot ang cap, tapos yung wag na. Kung may bag, kailangan transparent, Jerry. Transparent yung bag. Kasi hanggat maaari, wag na nga eh. Kung na, sasali wag pa na. talaga sa translasyon, wag na. Para abala, pag isip-isip mo kung meron kang dalang bag, tsaka siksikan yan, inspeksyonin pa yan. Para walang abala, wag ka na magdala ng bag at mag-iwan ka na rin ng kahit yung mga gamit mo sa pitaka, kumahari, iwan mo na, magdala ka na ng pamasahe. Boy, teka, kumusta ang sitwasyon dyan sa ang traffic sa Roas Boulevard? Bukas ba yan, yung tapat ng luneta na yan? Bukas yung Roas Boulevard. Ang sarado lang yung Katigbak at saka yung dito sa may area ng Calao, papunta ka ng Quirino Grandstand. Yan papunta ng Quirino Grandstand, yan lang ang sarado. Bukas pa, ang sarado niyan, mamayang alas 9 ng gabi. Sasara ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang lahat ng mga ruta na papasok dito, yung mga rerouting na, mamayang naka-deploy na yan, isasarado na yung mga halimbawa, yung galing ka ng Anda Circle, papunta ka ng Burgos Avenue, dito sa may Quirino Grandstand. Sarado na yan, sarado na yung parke na yan. Gabi. Okay, so maluwag pala dyan ngayon sa Roas Boulevard, pati doon sa Quiapo, doon sa tapat ng Quiapo Church, maluwag. Sa Quiapo Church, andun lang nakadeploy yung maraming pulis na nasa Plaza Miranda. Pero bukas pa naman yan, yung Quezon Boulevard, ang bukas pa naman sa Daloy ng... Iniwasan ko kasi, hindi na ako dumaan dyan. Panigurado. Baka nga ako maipit ako eh. Nadala na ako nung Biyernes, Tito Boy. Lahat nadala, kaya maluwag ngayon. Ang luwag yata. Pero bukas, wag na kayong dumaan dyan, sigurado. Sigurado yan. Sarado na yan, hindi lugar. Ayos. Thank you, Boy. Para sa traslasyon na 2024 ito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. ACS Balik. Alas 6:37 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Mata na mabudiha, gising na ba kayo? Hindi raw po interesado si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik sa politika sa 2025 elections. Sa kanyang press conference, sinabi ng dating Pangulo na retired na siya at ayaw na niyang makialam sa politika dahil hindi na kaya ng kanyang katawan. Sa ibang balita, iimbestigahan ng Kamara ang aligasyon ng katiwalian sa PUV Modernization Program ng pamahalaan.
Itinakda ng House Committee on Transportation na pinamumunuan ni Antipolo Representative Romeo Acop ang motu proprio investigation sa Miyerkules. Una rito, inutos ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsisiyasat dahil na rin sa report na may mga kumikita. Ano? May mga kumikita. Aha. Ayun na. Kumikita o kumita? Eto, baka may mga Present? progressive, baka present progressive? kumbatsero. Aba. Baka meron ng kumita, Meron pang kumikita. Ano? Nako, pero maganda nga ito. Kitang-kita ho. Maganda to, maganda rin mailabas na yung mga ebidensya kung merong mga magsasalita diyan. At nang dadago ka na maingud-ngud sa kalsada. Ayan. Yung mga nagsasamantala na yan. Yo. Alas 6:38 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Nagpahayag ng suporta ang League of Cities of the Philippines sa inisyatibong pag-amyenda sa saligang batas. Ikinukonsidera ng LCP ang pananaw ng marami na kailangan ang pagbabago sa konstitusyon para makamit ang totoong pag-unlad at maipakita ang nagkakaisang lipunan. Alas 6:39 na, isa ang patay habang 3 ang sugatan matapos gumuho ang ginagawa nilang bahay malapit sa isang creek sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa pulisya, walang permit mula sa City Hall ang may-ari ng nagpapagawang bahay na ngayon ay nagtatago matapos ang nasabing insidente. Eto na, kumbatsero, dapat talaga pag meron pong pinapagawang mga bahay, una-una, hindi halos siya nakatayo na sa creek. Oo. Meron po tayong batas sa easement. May easement yan dapat. Kahit hindi lang bahay na maliit, kahit na building pa yan, kahit sino pa may-ari, bawal po talaga na halos nakasalampak na yung gusali sa easement. Sa easement o kaya sa creek mismo. Sa creek mismo. Kaya mabigat ang responsibilidad dyan ng barangay. Totoo. Ang problema, paano kung yung barangay mismo ang nakatungtong sa creek? Yun ang problema. Barangay hall mismo. Barangay hall mismo. Oo, nandun sa creek. Nasa bangketa, nasa creek. Dapat talaga magkaroon ng pag-aayos dito, kumbatsero. Tulad nito, may namatay pa. May isa pong namatay, may 3 nasugatan. Gumuho po yung bahay. Nako. Sino yung nagtatago ngayon? Yung may-ari daw po ng bahay. Yung nagpapagawa. Nako. Alam niyo po ba kung gaano kahirap manghingi ng permit ngayon sa City Hall? Napakahirap. Napakahirap. Yung building permit pa lang. Yung building permit, napakahaba. Lalo na sa Quezon City. Online pa ngayon, kumbatsero, sa Quezon City Ibig sabihin mabilis na? Madali na sa Quezon City? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Matagal pa rin kasi nga ang dami requirements. Kapag ka nag-submit ka ng document, nag-upload ka ng document mo, tapos may kulang lang kahit isa. Balikan na naman. Kaya nga napakahirap. Kaya kung susundin talaga ang mga proseso, kumbatsero, wala na tayong mababalita ang mga gumuguhong ganito, masama yung fire exit, o kaya walang fire exit na mga gusali. Sana tumatagal kung talagang binubusisi. Ang problema, baka naman pinatatagal sa iba, pati sa ibang mga syudad at munisipalidad, baka pinatatagal dahil naghihintay ng lagay. Pagka gano'n naman hindi namin kayo tatatanan. Ano? Samantala, target ng Toll Regulatory Board na maging cashless na ang pagbabayad sa lahat ng toll plaza pagsapit ng Hunyo. Lagi namang tagal na nito target na naman sa June daw, sa kalagitnaan ng taon. Layo nito na papabilis ng daloy ng trapiko sa mga expressway sa kalagitnaan nga ng taon. Ayon kay TRB Executive Director Alvin Carullo, magkakaroon ng dry run para sa interoperability ng 2 RFIDs sa January 10 na layong magamit ang Easy Trip at Auto Sweep sa anumang expressway. Yun, tagal na rin yan. Hindi pa ginagawa ang expressway, sinabi na yan. Yan, Ay, nako. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number 1.
Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na, dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka, dos por dos. Ang katotohanan, dala nila, dos por dos. Walang sinasamba pale, maniwala ka, dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka, dos por dos. Ayun! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Magandang umaga po sa mga tagapanood natin sa Facebook. Thank you po sa inyo at sa mga nanonood, sumusubaybay sa atin worldwide sa pamamagitan po ng YouTube. Sandy, Leo, ayan, at saka si Adventurer. Good morning. Good morning. At syempre, sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng radyo, Wala pa tayong magandang balita dyan. yung mga hindi pa, yung talagang, ang pagtitiwala sa transistor radio ay Ito. ganun pa rin. Pati sa mga nasa sasakyan, magandang morning sa inyong lahat. Babalita lang namin sa inyo na nitong weekend inilabas po ng Nielsen Media ang kanilang report. Ang kanila pong resulta ng kanilang report noong Ayan. December. At doon po ay namayagpag ng gusto ang DZRH. Ayun. Number 1. Ayan. Number 1 po ang DZRH at medyo malayo yung pangalawa. Ayan. Ayun, medyo malayo. Malayo po. Maraming salamat, sa inyong po sa inyo. pagtitiwala sa mga taga-subaybay natin. Saan mang pamamaraan, sa paano mang pamamaraan kayo nakakasubaybay ng 2x2 at siyempre ng buong kabuuan ng DZRH. Yan. Ayan. Kaya si Kong Angel Palmones ay may blowout ngayon. Blowout. kumpachero. Isipin mo naman Asan? Asa na? Kala ko. Ang tagal naman. Grabe, baka matapos baka ko naman itong puro 2x2. pangako lang yan, puro pledge lang yan. Oo. Ay, gusto ko pa naman matulog. Ganun ba? Hindi yung binebenta niyang Hindi, kapsula. yun nga inaalala ko. Baka dahil nakainom ako, baka bigla ako makatulog. Hindi ka na makakain. Hindi na ako makakain. Ayan. Padala nyo na yung pagkain dito. Ayan. Napag-uusapan ng survey. Kayo ba'y na-survey na sa issue ng charter change? Ayan, mainit na usapin na ho yan. At ang League of Cities of the Philippines, meron palang kalatas. Ayan. O meron na hong ipinalabas na kanilang posisyon sa charter change at talagang suportado nila. Kaunay niyan, ay kausapin natin ang mayor ng Bacolod City na siyang, ano ba siya kumbachero? National Chairman ng League of Cities of the Philippines. Alaman natin kung ito ba'y kabuuan, lahat ba ng alkalde ng syudad ay sumusuporta talaga sa charter change? Ayan, mabuti. Tinatanong din yan ni BIR Commissioner Jun Lumagi. Nakatutok sa atin ngayon. Commissioner, magandang morning. Andito na siya. Kausapin na natin. Si Mayor Albi Benitez ng Bacolod. Mayor, Magandang morning. Mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Magandang umaga Katunying, Ka-Jerry. Magandang umaga sa lahat na nakikinig. Opo. Happy New Year sa inyo. Happy New Year po. Bago po sa Chacha, matanong lang namin bakit ba napakasarap ng inasal sa Bacolod? At ibang inasal diyan, iba yung inasal dito sa Manila. Alam mo po, matagal na namin cultural heritage, no? Siname na po namin yan ang inasal. Dito po may pinakamasarap na chicken inasal. So kung bibisita kayo ng Bacolod, huwag niyo kakalimutan, chicken inasal ang talagang attraction namin dito. Kahit anong brand. Kahit anong pwesto, kahit iba-ibang tindahan. Diyan sa chicken, yun tawag, chicken country ba yun? Yung Manukan Country. Manukan Country diyan sa palengke. Oo. Maglipat-lipat ka ng pwesto. Ganun ang lasa. Ba't hindi makuha dito sa Manila yan, Mayor? Sikreto po namin yun. Kaya para kayong pumunta dito sa Bacolod. Ayun, may sikreto. Saka kumbachero, ang problema naman dyan sa inasal ng Bacolod, pagka kumain ka, hindi pwedeng walang rice. Talaga. Mapaparami ka ng kanin. Lalo na yung yung puwet, yung chicken ass. Na inasal. Pero nakalimutan ko na yata. Nakalimutan mo na ang lasa. Pwede namang umorder. Pwede namang magpanilip. Mayor,
Kayo ang national chairman ng League of Cities? Apo. Okay. So ito bang posisyon ninyo base dito sa nabasa namin na Executive Board Resolution number 2023-01. Unanimous po ito o lahat ng city mayors ay ganito ang paninindigan? Alam niyo po, yung usapin ng charter change, hindi naman bago to. Nung panahon pa ni President Fidel Ramos, pinag-uusapan ng charter change. Nakikita na po natin ang kakulangan at saka yung mga dapat natin baguhin dahil sa nagbabago ng mga panahon. No? So as early as March 2023, no, ang Executive Board, mga 51 members po ito, lahat po pumirma ng 51 members out of 149. Okay. Dapat this year, sa itong Marso, idadali namin sa plenary sa lahat ng mga mayors para aprobahan. Pero wala po kami nakikitang parang hindi sumasama dun sa resolution na yon na nagsasabi na sang-ayon po ang mga mayors ng mga LGUs, lalo na mga city mayors, na baguhin ang ating saligang batas. At sa anong pamamaraan, anong mode ng pagbabago sa saligang batas? Well, hindi natin na-specify dun sa resolution, no? Tama-tama kasi nung panahon na yon, naging bisita po natin si Senator Robin Padilla at yun po naging parang talumpati niya na dapat talaga baguhin ang saligang batas. Nasang-ayon naman lahat ng mga executive board members nung panahon na yon. So, kung paano po natin babaguhin, ilang beses na tayo po sumubok, no? Every administration sinusubukan baguhin ang saligang batas. Ito po is yung third mode, no? Meron tayong CONAS, CONCON at People's Initiative. So, isa sa mga sabi namin kahit saan diyan, pwede kaming sumama as long as meron tayong mekanismo para palitan ng saligang batas. Pero ito po bang pagsang-ayon ng Executive Board ng League of Cities ay para po sa pagbabago ng konstitusyon sa aspeto lang ng economic provisions? Hindi lang po economic provisions kasi pinag-usapan namin na halos lahat ng mga provisions ng saligang batas pwede natin baguhin. So open po siya, no? Hindi po siya naging specific lang sa economic provisions. Sinabi po natin dahil alam naman natin po yung ang what's constant is change, no? Pag hindi po tayo makakapag-adjust sa mga environment po natin, sa mga nagbabago ng mga panahon, baka po maiwan tayo. Ulitin lang po natin itong pinapakita natin na resolution ng Executive Board ng LCP ay 2023 March pa. So ang sabi, may binanggit kayo kanina na isasalang ninyo ito sa plenary. Ibig sabihin yung lahat ng membership ng League of Cities of the Philippines. Meron na po ba kayong eksaktong date nito para po mapag-usapan? Every quarter po kami nagmi-meet. So nakaschedule po yan sa Marso. Sa Marso. Malapit na. Okay. Pero hindi po bago to, di ba? Ilang beses na po natin pinag-uusapan ang ating proposal sa charter change, hindi po matuloy-tuloy. So, anong kaibahan ngayon, Mayor? Sa tingin nyo, this time, sabi nyo nga, ang dami ng pagtatangka na mabago ang saligang batas natin. Anong kaibahan sa panahong ito at sa tingin nyo ba ito yung the best time na i-push na ang charter change? Well, unang-una, maaga pa lang sa current administration, maaga pa lang talagang sinusulong na ng ating mga mambabatas ang pag-amend ng ating saligang batas. So isa yon. So isa sa maganda na dapat simula pa lang pinag-uusapan na para mas maraming panahon para ma-implement yung amendment. So, but ikalawa, subukan na po natin ng CONCON. Nung congressman pa ako, pinag-uusapan na yan. Yung CONAS, pinag-usapan na rin. So, ito ngayon, ang sinusulong ngayon is People's Initiative. Sa nakikita ko kasi, ang isa na nagiging obstacle sa ating pag-amend ng saligang batas is ang Senado. Because ang concept natin dito, di ba, tinatanong natin sa saligang batas, paano ba boboto para palitan ang ating constitution? Voting separately o voting jointly? Jointly. No?
So, sa aking palagay, no, ang hinahabol natin ngayon is dapat mabigyan din ng boses yung 316 na mga congressman para magkaroon ng parity. Hindi po pwede po na hostage tayo ng 24 senators at nababaliwala yung 316 na mga congressman. So, para malinaw, para hindi kasi, yan, medyo hindi pa decided kung ano talaga ang manner of voting. Hindi na specified natin sa Constitution. So, medyo gray area yan. So, para maging malinaw, ang magandang gawin talaga dito is gawing parity yung mga boto ng ating mambabatas at gawing voting jointly ang manner ng amendment. Voting jointly. So, isa lang din ang bilang ng mga senador. Parang halimbawa, 300, ilan ang congressman ngayon? 316. 316 plus 24, ganon. Plus 24. Sabay-sabay po sila boboto. Hindi po bago to, no? Pag nagde-declare po ng martial law, ganon din po yan. Voting jointly. Nakalagay din natin sa Constitution. Pagdating po dito sa ating amendment ng Constitution, silent po doon. Hindi natin malaman kung jointly or separately. Ayun, no. Okay, May mga allegation, Mayor, na may mga nagpapapirma na ngayon, may mga nangangalap na ng pirma at binabayaran ng 100 pesos bawat isang signature. Per signature. Grupo nyo ba 'yon? League of Cities ba 'yon? Hindi po, no. Wala pong gano'n, no. Kasi unang-una naniniwala po kami na ang taong bayan mismo gusto na rin gawin 'to, no. For example po, si Senator Robin Padilla, yung platform niya nung tumakbo siyang senador is changing the Constitution. Dahil alam po niya na ito pong Constitution natin ang nagpapabagal ng ating pag-develop at pag-progress ng ating bansa. So, tingnan naman natin, hindi naman natalo, no? In fact, naging number 1 siya. Kung ayaw ng mga taong bayan yon, ito dapat hindi na binoto si Senator Robin Padilla. Okay. Panghuli na lang, Mayor, kung kayo'y papipiliin ng isa lang na dapat na babaguhin sa saligang batas, isa lang sa dami ng mga dapat baguhin. Isa lang papipiliin si Mayor Albi na dating congressman. Ano hong babaguhin ninyo? Ako sa tingin ko yung presidential election dapat magkaroon ng runoff. In other words, kasi ang naboboto po natin is a minority president, no? Ito lang ngayon, itong administration natin na to naging majority president. Pero karamihan po ng mga presidente natin minority po, hindi po nakukuha ang mayorya ng ating mga botante. So kung maglalagay po tayo ng runoff para yung presidente na pinipili po natin majority po ang sumasama sa kanya. Paano ho 'yun? Paano yung runoff na sinasabi ninyo? Runoff. So let's say may 4 na tumakbo. Yung top 2 po ay maglalaban ulit kung sino talaga ang may take 2, ganon? May take 2. Alam mo naman natin mga Pilipino, may election. Bibigyan na po natin sila ng election pa. Hindi ba magastos 'yun? Well, ano naman ang kapalit nun, di ba? Nagkakaroon ng malaking trust and confidence po sa ating mga leader pag ginawa po natin yun na may majority na mandate yung ating nakaupong presidente. Medyo kanyo na bago sa meron na ba kayong meron na bang isa man lang bansa sa buong mundo na ganon? Kung di ako nagkakamali, I think ang France, ganon. So yung top 2 maglalaman ulit. Basta ang kailangan po natin is na hinahanap po natin is a majority president. Alam po natin kasi siya nagiging leader po natin, 'di ba? Lahat po ng desisyon sa ating bansa nakasalalay sa kanya. So dapat po may malaking mandate po siya para at least hindi po tayo maging ito nga kayo na po nagsabi Mayor Albi na ang kasalukuyang presidente majority president na siya. Pero sa kabila nun, 1 taon pa lang kalahati siya nakaupo, meron nang gustong pabagsakin siya paalisin siya sa pwesto. Anong magiging garantiya na ang isang majority president kung may runoff man ay makakakuha ng suporta sa mga gagawin niya pag siya nakaupo na? Well, alam naman natin na may mga nagsasalita yan, hindi nawawala dahil sa social media napakadali na po magsalita, no? Kahit sino, isang tao lang pwede pong sumigaw diyan sa social media na sinasabi kung ano man, di ba? So, hindi natin mapipigilan yan. Pero na nakikita po natin is alam po natin na majority po ay nasa kanya ngayon.
Last question, very short na lang. Ang report po ng... Of course, hindi nawawala po yung mga economic provisions, no? Kasi ito pa talagang layunin po natin na magkaroon na tayo ng proper development, no? At saka pag-unlad talaga ng ating bansa. So hindi ko na sinabi yun dahil marami nang pag-usapan. Marami nang nagsabi nun eh. Sa ganung issue eh. Para maiba naman. Opo. Well, pag tinanong po ang ating mga kababayan sa iba't ibang mga survey ng SWS, so Pulse Asia, Okta Research, ang sabi nila, ang priority ay priority po ay pagpababa ng presyo ng pagkain, pagkakaroon ng trabaho, at isa po sa pinakakulelat na concern ng bayan, yung tiyatya. Paano po ninyo makukumbinsi ang bayan na importante ito more than all other concerns na gusto ng ating mga kababayan na gawing priority ng gobyerno? Tama po yan. Economic provisions pa rin, no? Dahil got issue para ang karamihan na hinahanap nating tayong bayan. Ang isang indication po dyan is yung mga investments, no? Yung mga investors. Ito po ang isa na nakadagdag sa ating ekonomiya. Pag marami tayong investors, marami tayong trabaho, marami po tayong magiging masayang mga tao, di ba? Kung titingnan po natin ang foreign direct investment or FDIs, tayo po may isa na pinakamababa dahil po sa very restrictive provisions ng ating constitution. So kung titingnan po natin, gusto natin mag-develop, gusto po natin umunlad, dapat po medyo flexible po tayo doon sa mga restrictive provisions sa ating constitution para maakit po natin yung mga investors na yan. So, mahuhuli po tayo dahil sa Southeast Asia lang yung mga bansang na napakababa noon ngayon mahabol na sa Pilipinas. Tayo po pabaliktad, paatras tayo, hindi pa abante. Ayun. Mayor Albi, maraming salamat po sa inyo. Mayong aga. Mayong aga po. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Mayor Albi Benitez ng Bacolod. So, para maiba, sabi niya, yung presidential runoff. Kasi marami na nga nagsabi tungkol sa restrictive provisions ng Constitution sa ekonomiya. May nagsabi na dyan tungkol sa gawing regional ang senators. May nagsabing gawing federal ang form of government. Ibig sabihin, ang daming mga may gustong baguhin sa saligang batas. Pero siya, iba. Para maiba naman. Para maiba. Ang naisip niya, top of mind. May take two. May take two yung sa presidential election. Pero kung ako yung nanalo sa unang bilangan. Hindi ako papayag. Ayoko runoff. Pero kung ikaw yung pangalawa, runoff tayo. At hindi raw totoo yung wala raw sa kanila yung 100 pesos na bawat pirma para dito sa People's Initiative. Ang mga kumbaksero ng bayan, Kakunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Number 1. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 7:11 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ng Lunes, sa 8 ng Enero 2024. Narito na pa ang ulo ng ating mga pangunahing balita.
Pangulong Bongbong Marcos handang makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng SMNI. Investigasyon sa umano'y katiwalian sa PUV Modernization Program itinakda ng Kongreso sa Miyerkules. Pagtaas ng presyo ng 63 bilihin na nasa listahan ng SRP ng DTI nakaamba ngayong buwan. Mahigpit na seguridad sa traslasyon ipinatupad na ng PNP at Manila LGU. New Year's resolution ng Pangulong Bongbong Marcos, mas mahabang oras sa pamilya at mag-exercise. Dalawa patay nang sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa railings ng underpass sa Quezon City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:13 ang ating oras. Kausapin muna natin kumbachero si COMELEC Chairman George Garcia. Mr. Chairman, Magandang morning! Magandang morning, Sir Anthony, Sir Jerry. Magandang morning sa mga kababayan natin. Happy New Year din po. Happy New Year po. Chairman, isa lang daw ang bidder natin para sa ano ba tawag doon? Sa automated elections. Ay, hindi po. Sa Jerry at Sir Tonying. Nung pong unang magkaroon ng bidding po tayo, yung first round na tinatawag, isa lang po ang nag-participate. Pero yung isang yun po, nakitaan pa ng diferensya yung kanyang mga sinumite na mga dokumento kung kaya naman ang Special Bids and Awards Committee ng Commission on Elections ay nag-disqualify o nag-declare na ineligible yung nag-iisa na supplier po na iyon. Kung kaya po nagkaroon ng tinatawag na failure of bidding. Yung po ang kadahilan, Sir Anthony, Sir Jerry, kung bakit meron tayong second round of bidding na kung saan ang set na date ay ngayong araw na ito, ngayon po magsasubmit ang mga bidders at ngayon din po bubuksan yung kanilang offer. As of kahapon po, 5 ang bumili ng bid document. So hopefully po 5 ang magpa-participate sa ating pong procurement. So definitely wala po dito ang Smartmatic. Doon sa 5. Opo, sapagkat hanggang sa kasalukuyan, wala naman po kami natatanggap na temporary restraining order mula po sa ating kagalang-galang na Korte Suprema. So hindi po totoo yung mga parang lumilitaw na impresyon na walang may kakayahan na magsagawa o mag-supply ng mga pangangailangan natin para sa automated elections maliban sa Smartmatic at itong nababalitang Indian yata yan. Mula sa India, Meru, Chairman. Apo, hindi po makatotohanan yon, Sir Anthony, Sir Jerry, sapagkat yun nga po 5 ang bumili ng bid documents. Medyo kahit po paano mahal-mahal din ng konti yung bid documents na yan. Ibig sabihin po, interesado sila na mag-participate sa ating procurement at ngayon nga pong araw na to malalaman natin kung doon sa 5 ay ilan yung talagang tunay na magsasubmit. At the same time, pwede pa po makahabol yung iba na bumili ng bid documents ngayong araw na ito at mag-submit ng mga requirements nila. Alam niyo po, ang kadahilanan po kung bakit daw po hindi kaagad sila nakakapag-submit o hindi nagkakaroon ng interest sapagkat kulang-kulang yung mga dokumento po nila. Pero yung kakayanan na mag-supply sa atin ng makina ay naando naman po, kaya lang po talagang kulang yung panahon. Ang sabi po natin, hindi naman kami pwedeng extend sapagkat may deadline din po tayo na sinusunod upang hindi naman po tayo nakangangalang at nag-aabang kung meron ba nagpa-participate o wala. Opo. Teka po muna, ang banggit nyo ay medyo hindi naman maliit na halaga yung bid documents. Magkano po ba yan? Magkano po ba yung bid documents niya? 75,000 po ang isa na yung pong bid document na binibili po nitong mga suppliers o itong mga providers. And therefore, siyempre sa ating po mga ordinary mga mamamayan, medyo malaki na rin po yung 75,000. Ito po bang mga kumpanya? Hindi may sosoli yun kung hindi sila non-refundable yun. Hindi po, wala na po yun. Wala na po yun. Yung pong 5 na nagpahig ng interest, ito po ba ay mga foreign companies lahat?
Kalimitan po, Sir Anthony, base sa pagkakasabi sa atin ng secretariat natin dito, ay mga joint venture po ito. Ibig sabihin, merong Filipino partners at the same time, may foreign partners. Malamang-lamang po yung foreign partners. Kalimitan yung po yung mga talagang may-ari ng mga makina. And kinakailangan nagkaroon sila ng mga foreign partners dito sa Pilipinas. Filipino partners dito po sa Pilipinas. Mga kampo ito, may mga track record na sa iba't ibang mga eleksyon sa ibang mga bansa. Dapat po, Sir Anthony, Sir Jerry, sapagkat yung po ay kasama sa aming terms of reference and therefore po, halimbawa, ang ganito po ang mangyayari, kung sakaling ngayon pong araw ito magsasubmit sila, magbubukasan, yung pangalaw pong bubuksan yung tinatawag na financial aspect dahil siyempre nakasil pa po yun kung magkano yung offer nila. Halimbawa po, Sir Anthony, Sir Jerry, 128,000 ng machines na ating irerentahan. Rent po ito, hindi po bibilhin. Kung 128,000 na machines ang ating rerentahan, magkano yung offer po nila? Ganong nakabundle po yung ibang gamit. For example, yung ballot box, kasama na rin po yun. Yung mismong pen o yung mismong pantatak na gagamitin, kasama na rin po yun. Papel o yung printing ng balota na isusupervise ng COMELEC, kasama na rin po yun. Ang amin pong nakalaan na pondo dyan, yung tinatawag nating ABC, ay 19.8 billion. So nasa kanila po yan kung mas bababaan nila yung kanilang offer o itatapat nila doon sa aming nakalaan na pondo. At dito po sa atin sa gobyerno, competitive bidding kung sino po may pinakamababang offer at na-comply yung ating gustong wish list, sa kanila po pwede ma-award. So, hindi po porke Sir Anthony, Sir Jerry, nag-submit sila, sabi nila, etong aming makina, pagkaganda-ganda, ito ang aming mga sinilbihan na mga pabansa, panalo na po kaagad sila. Meron pong tinatawag na post-qualification. Ano po yun? Nag-qualify ka, yes, na-comply mo ang mga documentary requirements, teka muna, tingnan muna natin. Yan bang mga dokumento mo, tunay ba yan, authentic ba yan? Pupuntahan namin ang opisina nyo, talaga ba nag-i-exist ang opisina yan? So yung po yung tinatawag na post-qualification. And therefore, hindi porket number 1 ka, panalo ka na. Kasi may posibilidad na nung tinignan yung iyong kumpanya, pulos naman palalaway lang yung mga sinasabi mo, and therefore, hindi ka rin pala pwede manalo sa ating pong bidding. Okay. Kung ngayon po ang submission ng bids, kailan natin malalaman kung sino na talagang panalo sa hahawak ng automated elections natin? Hindi pa po panalo. Ngayong araw na ito malalaman natin yung magiging ranking ng ating pong mga magpa-participate at bigyan lang po kami ng mga isang linggo. Marirecommend na po sa amin ang ating Bids and Awards Committee, yung Special Bids and Awards Committee, kung sino ang number 1, number 2, number 3 na pagpipilian po ng Commission and Bank. So in 1 week? Malalaman na natin. Malalaman na po. Kasi po kinakailangan po, Sir Jerry, Sir Anthony, na makapag-award kami na bago matapos ang buwan na ito sapagkat alam nyo po, napaka-crucial. Bawat araw, bawat linggo at buwan na itong 2024 ay crucial po sapagkat alam nyo, pagkatapos po makapag-award ang Commission on Elections ng kung sino ang magsusupply ng aming rerentahan ng mga machine. Again, hindi namin bibilhin, rerentahan ng mga machines. Ito po ay i-customize na mga 6 na buwan. Parang gagawin po yan doon sa kanilang planta. Pagkatapos po, ma-customize, meron po tayong tinatawag na international certification. Papa-certify natin yan sa isang credible na isang international entity. Pagkatapos meron pong source code review na open sa lahat, open sa mga IT experts natin. Meron pa rin pong end-to-end testing na gagawin upang masubukan kung talagang ito ay gagana magmula sa simula hanggang sa katapusan. Ito pong rerentahan natin na mga makina ay specifically para lang sa 2025 elections? Tama po, Sir Anthony, Sir Jerry. Una po, minarapat natin na hindi bumili sapagkat, again, mali po yung strategy na binibili yung mismong mga makina sapagkat i-warehouse po namin yan. Mas mahal pa po mag-warehouse at the same time i-maintain. Pagkatapos, siyempre po, alam nyo naman po ang technology, nagbabago every 6 months, nagbabago parang cellphone. So, mahirap po pagka mag-upgrade pa tayo. So, mas maganda, rentahan natin so that kung may mga bagong teknolohiya, pili muli tayo sa susunod na halalan. Ito pong teknolohiya na to ay para sa pagboto hanggang sa pagbilang. Ano? Fully automated. Opo, at ang sinabi po natin, magmula sa simula, sa umagang-umaga, sa madaling araw na pagboto, hanggang sa matapos na makapag-transmit. Sir Anthony, Sir Jerry, napansin nyo po, ang binabanggit natin makina. Ibig sabihin,
yung pong hardware at saka yung software, yan po yung pinagsama natin. Yung pong transmission, sineparate po natin yan. Nung pong nakakaraan, Sir Anthony, Sir Jerry, yung hardware, mismong machine, yung software, yung mismong mind ng machine, kasama yung transmission, pinagsama po sa iisa. Ang gusto po natin, iba yung kumpanya na magsiservisyo sa ating pong hardware, software, at iba rin po yung transmission, para may counter-checking ang parehas. So kailan po ang sa transmission? May bidding din ho ito? May bidding din po tayo. Hinihintay lang po namin matapos itong procurement ng ating pong hardware, software, at sunod na po nito ay ang ating transmission, at the same time, isasabay na rin po namin yung ating bidding or procurement para sa ating internet voting. Sapagkat ipupursige na po ng COMELEC ang internet voting para sa mga overseas Filipinos. Marami pala tayo mga pagbabago, mga innovation na aasahan sa COMELEC. First time po ito, no, na ang transmission ay iba kaysa sa supplier nung makina. No? Tama po, gusto po natin, Sir Anthony, Sir Jerry, COMELEC ang kausap ng lahat ng telcos. COMELEC ang nagmamanage ng lahat. Para pag nagtanong kayo, nagtanong ang publiko, nagtanong ang lahat, alam lahat ng COMELEC kung ano ang nangyayari sa buong proseso ng ating halalan. Sapagkat in the final analysis, ang COMELEC naman ang may mandato sa saligang batas. Pwede ho bang full automation na ang gusto natin? Pwede ho bang touchscreen na rin, Chairman? Yung halimbawa, may naatinan na akong ganun sa US. Ipipindutin mo lang kung sino ibinoboto mo doon sa screen. Lalabas na yung ibinoto mo. Yung pong ating terms of reference, eksakto po yung naitanong nyo. Dalawa po ang feature nun. Touchscreen, pwedeng touchscreen technology, pwede rin po yung sineshade o yung tinatatakan lang. Pwedeng mamili ang COMELEC. Pag po sa abroad, pag po kaya plebisito, kukunti lang naman ang boboto sa plebisito. Halimbawa, isang bayan, gusto lang magpa-divide ng mga barangays o magpa-merge ng barangays, pwede po namin gamitin ang touchscreen technology doon. Pero pagka nationwide, mukha pong dapat yung OMR, yung mismong sineshade o yung tinatatakan na parang sa bingo. Pwede pong gamitin dyan po sa isang technology. So pwede po kami, yung pong ating pong pinrescribe sa ating pong terms of reference ay dalawang klaseng paraan na pwede makaboto doon sa makina na yon. So pwede po namin piliin. Ayun. Andiyan na tayo. So ang deadline po naman ng transmission, para sa transmission sa yung procurement ninyo ay ano pong petsa? Bago po matapos ang February, dapat tapos naman po kami sa procurement noon at kasama na rin po yung procurement para sa program ng ating pong internet voting upang yan po ay ma-train natin ang mga teachers, ma-train natin ang mga electoral board members, kahit po yung ating mga consuls at mga ambassadors na magpapatupad ng pong internet voting. Ang laki ng matitipid ninyo sa bodega, no? Sa warehousing. Pero yung habang nirerentahan ba natin yun, pwede sila na rin ang magbayad ng safekeeping yan yung... Ay, kasama na po yun, Sir Anthony. Bahala na po sila kasi total kanila po yun. Hindi naman po sa atin. Yung po nangyari, nung nakaraan, Sir Anthony, natatandaan niyo po yung PCOS machines, yung unang mga machines. Yung po 80,000 hanggang ngayon nasa warehouse po ng COMELEC. Napakalaking espasyo po ang nagagamit sa warehouse. Yung pong 97,000 yung vote counting machines, itong nakaraang election natin at itong mga nakaraang tatlong elections, naandun pa rin po sa ating pong warehouse hanggang ngayon nakatenga po doon. Ano gagawin natin doon? Baka pwedeng i-donate sa Bacoor yan, mga patubuan ng talaba doon. Sabi po namin, Sir Anthony, ating pong in-offer yan sa DepEd. Baka po pwede, gusto rin ng PRC, pwede namin i-donate. Baka pwedeng i-reprogram, pan-check man lang ng papel ng mga bata o pan-check ng mga papel ng mga nag-e-exam. Tingnan po natin. Yan po na available po yan at kung may basta mag-o-offer sa amin, willing po namin na ibigay po yan dahil yan naman po ay sa atin, sa taong bayan, ang pagmamayari po ng mga yan. So hanggang ngayon, nagbabayad tayo sa warehousing yan? Ama po kayo, Sir Anthony, binabayaran po natin yan. Malaki po ang bayad natin dyan po sa Santa Rosa warehouse ng COMELEC. Magkano, Chairman, bayad doon? Lumalabas po sa isang taon ang warehousing natin doon sa Santa Rosa, mga 7 milyon hanggang 8 milyon po. Din, ano? Kung yan Dapat yata maganda pa ang temperature. Naka-aircon pa yata yung mga yan
Opo, pero ngayon po, Sir Anthony, siyempre dahil dahil nga po dineklara na natin unusable, hindi na po pwedeng, tsaka nakabox pa po lahat yung mga yon, Sir Anthony, nung huli natin in-inspect lahat. Opo. Nananawagan tayo sa DepEd at sa iba pang mga government agencies na baka magamit ninyo itong, gaano in total ang number of units? 80,000 po ang PCOS machines, 97,000 po, Sir Anthony, Sir Jerry, ang vote counting machines. So, kanyan, mga 170,000 migit ng ko mga computer. Na computer. Ayos. Sige, at so donasyon to, magdo-donate ka. Kami maghahanap ng na makikinabang diyan, Chairman. Sige po, please, Sir Anthony, Sir Jerry, at napakalaking tulong po sa amin yan dito sa Comelec. Opo. Thank you po, Chairman. Chairman, salamat po. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Chairman George Garcia ng Comelec. Pangunahing balita. 7:27 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. This time check is mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:32, tuloy ang mga pangunahing balita. Handa si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Presidential Communications Office, always available ang Pangulo na makipag-usap sa dating Pangulo. Sinabi ni Attorney Cheloy Garafil na maaring tawagan ng Pangulo si Duterte para maitakda ang kanilang meeting. Kasunod ng pahayag nito na kakausapin niya ang Pangulong BBM kaugnay sa issue ng SMNI. Sa kanyang press conference, inamin ni Duterte na hindi siya pabor sa naging desisyon ng NTC dahil wala siyang nakikitang maling ginagawa ng SMNI. Ikinasana ng House Committee on Appropriations sa Miyerkules ang motu proprio investigation sa aligasyon ng korupsyon sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Congressman Romeo Acop, chairman ng komite, ang investigasyon ay tugon nila sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na alamin kung may katotohanan ng tinanggap niyang report na may irregularidad sa programa sa inisyatiba ng nakaraang administrasyon Duterte. Giit ni Acop, hindi nila papayagan na magkaroon ng korupsyon sa implementasyon ng PUV Modernization Program, kaya dapat ay mailatag ang mga hakbang para maprotektahan ang mga jeepney drivers. Posibleng tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Enero. Kasunod dito na isinumiting price adjustments ng ilang manufacturers ng 63 mula sa 217 basic necessities at prime commodities. Ayon sa DTI, sisimulan na nilang ilabas ang desisyon sa naturang mga produkto na kinabibilangan ng mga dilatang sardinas, corned beef, instant noodles, tinapay, kape, gatas, bottled water, sabon, kandila at battery. Inanunsyo naman ni Assistant Secretary Amanda Nograles ng DTI na sakaling aprobahan ang hiling na price increase ay maglalaro ang taas presyo sa 25 sentimos hanggang 7.25. Dagdag ng opisyal, ilan sa request na ito ay isinumite noon pang 2022 hanggang sa unang bahagi ng 2023, ngunit ipinagpaliban ang pagpapatupad upang hindi na makadagdag sa pasanin ng mga Pilipino. Kasado na ang security measures para sa traslasyon ng itim na Nazareno bukas. Ayon kay Colonel Jean Fernando. Ito na naman Fernando na to. Sino ba tong Jean Fernando na to? Si Colonel, nag-asawa na? Baka nga eh. Si Colonel Jane Fajardo? Jane, mother, nag-asawa na ba si Colonel? Mother? Nag-asawa na ba si Colonel Jean Fajardo? Last week pa yan. Last week pa to. Ginawa niyong Fernando to. Ayusin natin. Ayon kay Colonel Jean Fernando, Fajardo, spokesperson ng PNP, sinimula na kahapon ang implementasyon ng no-fly zone at no-sail zone sa bisinidad ng Quirino Grandstand. Natawa ka rin, ano? Kung saan tatagal ito hanggang sa Miyerkules. Sinusmin din ng NCRPO sa loob ng 3 araw ang lahat ng permit to carry firearms sa labas ng bahay sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng inilatag na seguridad sa traslasyon. Alas 7 kaninang umaga, ipinatupad na ang gun ban na tatagal hanggang alas 7 na umaga, Enero at 10, araw ng Miyerkules. Ipinatupad din na rin ng Manila LGU kaninang alas 12:01 ng hating gabi ang liquor ban. Ulitin natin ha. Maynila ito, buong Maynila ito ha.
Alas 12:01 ng hating gabi ay meron ng liquor ban, tatagal hanggang alas 12:01 ng hating gabi ng Enero 10. Mahigit 15,000 pulis ang itinalaga para magsagawa ng border control operations sa pagdagsa ng tinaya sa 2 milyong deboto na dadalo sa Feast of Black Nazarene. All systems go na ang Manila LGU sa pagdaraos ng traslasyon para sa kapistahan ng Itim na Nazareno bukas Enero 9. Personal na ininspeksyon ni Manila Mayor Honey Lacuna ang mga idineploy na medical emergency equipment at tinayong field hospital sa bahagi ng Bonifacio Shrine at ang magiging daloy ng aktibidad at mga deboto para sa nakaschedule na misa at pahalik sa Quirino Grandstand. Ang itinayong advanced medical post ay magbibigay ng tulong sa mga minor casualties sa panahon ng traslasyon at ito ay may kabuang 30 higaan para sa iba't ibang kaso. Meron ding itinayong isang incident command post na siyang magpapasalidad at mag-oorganisa sa deployment ng kanilang mga tauhan, 34 na fire assets, 45 ambulansya, 10 rescue boats, 6 na utility vehicles at 12 K9 units. Isang batang lalaki ang sugatan matapos tumama ang noo sa simento ng fountain habang isinasagawa ang tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand. Sa report na ni RH27, Noche Cacas, agad na itinakbo ng nakastandby na rescue team sa ospital ang bata dahil sa malaking hiwa sa kaliwang noo na walang tigil ang pagdurugo. Abala naman ang lola at ina ng bata sa pagtitinda sa bangketa sa Rojas Boulevard. Simple lang daw ang New Year's resolution ng Pangulong Bongbong Marcos at ito ay ang makasama ng mas maraming oras ang kanyang pamilya. Sa kanyang latest vlog, sinabi ng Pangulo na bihira na silang magkasama-sama dahil lagi siyang busy sa trabaho habang ang kanyang mga anak at asawa ay busy rin. Binigyang halaga ng Pangulo ngayong 2024 ang kanyang kalusugan o bibigyang halaga ng Pangulo ngayong 2024 ang kanyang kalusugan at nangakong mag-e-exercise lagi para bawas stress at mapanatiling malakas ang katawan at kaisipan. 2 ang patay nang mahulog ang isang motorsiklo sa underpass sa bahagi ng Quezon Avenue, corner Agham Road, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Nangyari ang aksidente dakong 1:00 ng hapon habang paliko ang motorsiklo. Sumalpok ito sa railings at tumilapon ang mag-angkas na lalaki sa underpass. Dead on the spot ang driver ng motor na wala pang pagkakakilanlan habang idineklarang dead on arrival sa ospital ang backrider na kinilalang si Peter Paul Navarro, 37 anyos. Inaalam pa ang dahilan ng kanilang pagsalpok sa railings na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Susunod! Dito po! Mga estudyante daw dyan sa University of Makati na nasa loob ng Embo Barangays, nako, kailangan na magbayad ng tuition. Dahil hindi na sagot ng Makati City Government. At ang Makati University. Oh, yung Makati University. Makati University. Bakit? Hindi ba considered public school yan? Hindi ba pagka public university wala namang matrikula? Dapat kapag anong babayaran nila? Kahit na state universities o kaya ay walang tuition dapat yan. Wala namang ano kaya ang babayaran nila? At labanan daw pala sa Best Actress at Best Actor sa MMFF ay dikitan lang pala yon. Oo, dikitan lang pala. Putputan pala ang labanan doon. Putputan ang labanan ng Rewind at ng When I Met You in Tokyo. Napanood mo na pareho yon? Ang napanood ko yung Rewind. Yung Rewind. Panoorin mo yung When I Met You. Bakit naman idadamay? Sabi mo hindi maganda. Hindi. Maganda. Yung kay yung kay Sharon Cuneta pala yung Hindi, ano ba yung kay Sharon? Ano yung kay Sharon, Mother? Anong title nung kay Sharon? Yung Dear Heart? Maganda rin. Dapat ka bang mahalin? Mga sinaunang pelikula mo. Alam mo naman, Sharon yan ako eh. Pero maganda rin ito. Maganda rin yung kay Sharon, maganda rin. Yung sa kanilang dalawa ni Alden. Family of Two. Yung family yung kay Alden. Maganda rin yun. Kaya lang yung sinabi ko na hindi na natutong magmaneho kahit nagmamaneho naman. Nung nagsimula ay marunong magmaneho, nakapunta sa sementeryo.
Tapos yung kalagitnaan, nag-aaral magmaneho. Nag-aaral. Baka naman ang tawag dun run off. Take 2. Ayan. Labanan daw pala ng Kung napanood mo lang ang kung labanan. napanood mo kung Bachero, yung Rewind. Ako ngayon ko lang nakitang ng gano'n ng pag-acting ni Ding Dong. Ni Ding Dong. Ang galing niyang si Ding Dong, abansado talaga. Dantes yun. Maganda yung acting ni Ding Dong Dantes kung Bachero. Magaling din. Magaling. Pero panoorin mo nga itong When I Met You in Tokyo. Sige. Panoorin ko. Lahat ng yan. Alam mo yung rekomendasyon mo. Susundin ko yan. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. This time check is 7:42. brought to you by ACS Manufacturing at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:46. Magbabayad na ng tuition ang mga estudyante ng University of Makati na kasama sa 10 EMBO barangays na inilipat na sa Taguig. Base sa UMAC Advisory, simula sa second semester ng academic year 2023-2024, lahat ng EMBO barangay students na nasa ilalim ng klasifikasyon bilang non-Makati residents ay required na magbayad ng 3,000 pesos bilang tuition fee. Malit lang naman pala, kumbatsero. Kayang-kaya na ito. Ang advisory ng UMAC ay kasunod ng konsultasyon kay Mayor Abby Binay sa reclassification ng UMAC students na hindi na residente ng Makati. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagkaroon siya ng secret meetings para sa Manay destabilization laban sa Administrasyong Marcos. Giit ng dating Pangulo, komportable siya kay Pangulong Marcos at wala siyang para patalsikin ito sa pwesto. Sabi pa ng dating Pangulo, baliw lamang ang maniniwalang may pulis o militar na gustong makipag-usap sa kanya para ikudita si BBM. Noong November 2023, naging maingay ang planong destabilisasyon laban kay Marcos na agad naman pinabulaanan ng AFP. Nangako si House Speaker Martin Romualdez na ipagpapatuloy ng Kongreso, katuwang si Pangulong Bongbong Marcos, ang mga programa na makakatulong upang mapabagal ang inflation at matiyak na abot kaya ang presyo ng pagkain sa bansa. Reaksyon ito ni Romualdez sa report ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation rate sa 3.9% noong Disyembre. Ayon sa Speaker, very encouraging sa kanila ang good news na ito at patunay na ito'y may positibong resulta ang mga hakbang na ipinututupad ng Marcos administration bago magpasko na sinuportahan ng Kamara. Tinuluyan ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng 2 kaso ng graft laban kay dating COMELEC Commissioner Rowena Amelia Guanzon. Bate ito sa inihaing reklamo ni na Attorney Ferdinand Topacio at Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch o CCW noong May 27, 2022. Sa 12 pahinang resolusyon, nakakita ng probable cause ang Ombudsman laban kay Guanzon para ito ay makasuhan ng 2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pirmado ni Deputy Ombudsman Jose Belmeo bilang officer in charge ng Ombudsman ang naturang resolusyon na may petsang December 7, 2023. Sa resolusyon ay sinasabing nilabag ni Guanzon ang matindi to kumbachero. Nagchismis ng mga confidential information. Kaugnay ng dalawang Nagmarites? Nagmarites. Kaugnay sa nakabinbing disqualification cases noon sa tumatakbong si BBM na sa kalaunan ay nanalong Pangulo. Binigyan din ng Ombudsman na bago pa man opisyal na magpalabas ang COMELEC First Division ng kanilang ruling sa disqualification petitions laban kay Marcos ay iminarites na ito ni Guanzon sa publiko, pati na ang kanyang boto. Sa ano yan? Sa social media? Social media, ayun, kumbachero. na sinasabi natin. Sa kagustuhang sumikat, makakuha ng mga likes. Hindi lang kay Guanzon, sa iba pa. Ayan. Kung ano-anong mga pinagagagawa para lang
sumikat sa social media. Ayan. Tone-toneladang isdang tamban ang inanod sa dalampasigan ng Maasim, Sarangani Province kahapon. Pinagkaguluhan at pinagpiestahan naman ito ng mga residente at kanya-kanyang diskarte sa pamumulot ng isda. Batay sa report ni June Di Makutak, hindi ito unang beses na nangyari sa Sarangani. Sa paliwanag naman ng mga otoridad, epekto raw ito ng temperatura ng tubig bukod sa panahon talaga ngayong ng isdang tamban. Pag may isda, may ulam, kailangan ng kanin. Kanin. May kanin ba tayo dyan? Eto, sabi ni Edniel Parosa, meron daw mga nag-aalala doon sa planong SRP sa bigas. Sino yan? RH52 Edniel Parosa. Kami ni Edniel! Katunying at Jerry, pabor naman sana sa posibleng pagpapataw ng suggested retail price yung mga tindero at may-ari ng bigasan. Dito yan sa Kalentong Public Market sa Mandaluyong. Pero sa ilang kondisyones, ayon kay Michael Eliazar, bossing ng floor store, hindi dapat sila malugi sa ipapataw na price ceiling ng Department of Agriculture. Ngayon pa lamang kasing entrada ng taon, nagtaas na umano ng 100 piso bawat sako ang isa sa kanilang mga supplier. Bagay na pinipilit umano nilang hindi maipasa sa kanilang mga customer. Pakinggan natin siya. Okay lang naman kung magpatupad sila ng ganun. Basta kami, hindi malulugi, hindi ka maapektuhan. Lalo na yung puhunan namin. Kasi malaki din ang binabayaran namin sa daily. Magkano yung puhunan nyo ngayon? Tumaas ba ulit? Yung isang supplier namin tumaas ng 100 pesos sa isa sako. Wala rin problema para sa tinderong si Joey Calusor ang planong SRP sa gitna ng patuloy na pagtaas ng rice inflation. Basta't mababalan din daw ang kuha sa kanilang mga supplier. Gate ni Calusor, nagbabayad din kasi ang retailers ng upa sa pwesto at tao dahilan ng presyong nakikita ngayon ng publiko sa merkado. Pakinggan natin siya. Pabor kami kung yung supplier namin maibigay din sa amin medyo mababa. Tapos kung halimbawa naman mataas, mapipilitan talaga kami na mataas din ang binta namin. Inilutang ni DA spokesperson Arnel de Mesa ang SRP sa bigas matapos sumirit sa 19.6% mahigit ang rice inflation itong katapusan ng 2023 sa kabila ng mababang 3.9% headline inflation noong buwan ng Disyembre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Unahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah. Hi, Mr. Randy Sakay. Magandang morning. Kumusta ba dyan sa puso dyan? Dyan sa Philippine Heart Center? Mga taga-subaybay natin dyan. Si Yusek Randy Esculango. Yusek, Randy. Disud, magandang morning. Oo. At nagbe-birthday ngayon si Kuyang Ricky Rivera. Happy birthday, Kuyang Ricky. Wala ba tayo dyan? At magandang morning din kay Kuya Dante Katabay. Magandang morning sa Alaminos, Pangasinan. Wala ba tayong mga toothpick dyan na may kasamang longganisa? Yun, iba pa rin yan talaga. Yung atsuete. Yes. May atsuete. Saka si Kuya Norman Bordadora. Kuya Norman, ano ba? Saan ka ba ngayon? Batang inquirer. Si Norman. Saan ba siya ngayon? Saan ka ba ngayon, Kuya Norman? Happy birthday. At magandang umaga rin kay former Chief Justice Artemio Panganiban. Ayan. Okay. Eto na. Colonel Moy Pagaduan. Eto na. Ang inaabangan mo habang saan ka ba napaiyak, Colonel Moy? Doon sa Rewind? Mas napaiyak? Sa Rewind o sa When I Met You in Tokyo? Sana pala may comparison, parehong maganda yun, magaling magpaiyak, no? Oo. Saka si Ninong Dong Tolentino, sinama mo ba si Ninang sa panonood ng Rewind? Si Colonel Moy daw, hindi. Sa paghihiwa daw ng sibuyas siya. Naiiyak. Pero yung Rewind kasi, kumbatyero, gaya nga nung kinukwento ko sa'yo, maganda rin yung kwento ng pelikulang yon dahil marami tayong mga bagay na nakakalimutan, na hindi natin nagagawa sa sobrang busy, na saka lang natin maalala kapag wala na. Pagkatapos na. Wala naman take two, wala naman rewind. Kung kailan mo lang makikita ang value ng isang bagay o ng isang tao pag wala na. Pagka wala na. Totoo. Ito, Vilma Santos lamang lang daw ng 22 kay Marian. Matindi. At ganun din daw, putputan din ang labanan sa Best Actor. Sa dalawang pelikula nila
nila Cedric Juan at ni Ding Dong Dantes. Ba? Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo umubulang ako ng konti, Anyway, nakakaloka sa super mega nakababaliw ang naging resulta nga ng Metro Manila Film Festival na kung saan ay maraming kilay ang nagtataasan at nagkukwestiyon sa mga winners. Pero ating nalaman, ka Jerry at ka Tuning, na nakikinig ba kayo? Hindi. Akala ko naputol ako. Akala ko naputol na ako dahil napakatahimik ng dagat. Ayan. Ayun. Yun nga. At ang naging damang lang pala nitong si Star for All Season na si Vilma Santos kay Marian Rivera. Si Marian Rivera pala ang sumunod at hindi si Sharon. Ay 2 points lang. At ito namang pinakamatinding pukpukan. Yung kay Cedric Juan sa Gumbursa at nitong si Ding Dong Dantes para naman sa Rewind ay matindi ang naging pukpukan, 1 point lang pala. Ay, matindi pala. Point lang. Di ba, sabi ko sa iyo kung Bachero, iba yung acting nung Ding Dong Dantes ngayon. Iba Iba yung acting niya, napakagaling din talaga ni Ding Dong doon sa Rewind. Yung kwento mo nga yung, di ba, yung walang rewind sa buhay ng tao pero nabigyan siya ng rewind. Di ba? Yun. Pero magaling din naman si Cedric Lee doon sa Gumbursa. Magaling talaga yun si Cedric Lee. Cedric Tanong mo kay Vina Morales. Si Cedric Juan, napakagaling naman ni Cedric Juan doon dahil parang totoo talagang pari siya. So, naging matindi nga ang pukpukan sa Best Actor at Best Actress. At yung nakausap kong juror, naloka din siya. Dahil magaling din naman daw si si Alessandra De Rossi. Magaling si Alessandra De Rossi. Buti nabawi ko agad. Alam ko, sisitayin ako rin. Asunta rin ang tawag ko rin. Asunta rin ako. Si Alessandra nga pala. Alessandra yon. Na magaling din talaga sa Firefly bilang isang ina. O, di ba? Maraming Basta lahat sila magagaling. Kaya nga, billion na pala kinita eh. Oo, 1 billion na. At tuwang-tuwa si Chairman Artes kasi ngayon lang Sir Chairman, wala ba tayo dyan? Oo, ngayon umabot ng sobra talagang kinita ng Metro Manila Film Festival at hanggang ngayon, palabas pa rin yung mga pelikulang rewind. Paano yung mga hindi ko nagamit na passes? Kala ko i-extend. Nilalabas pero posible. But anyway, sa totoo lang, happy ang lahat ng pamunuan ng Metro Manila Film Festival dahil naging masipag yung mga artista mismo na magbenta ng mga ticket. Kaya naman, ang laki ng kinita ngayon ng MMFF. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Hi muna sa aking nanay, si Mami Sherry Ramirez. Ayun. Yan ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bachero, may istorya ngayon ng Philippine Star. Ang sabi po ay ganito. The Metro Manila Film Festival extends the theatrical run of its 10 entries until January 14. The MMDA announced on Sunday after numerous calls and requests on social media to extend the exhibition of the MMFF 2023 films hanggang January 14. The MMDA added that complimentary passes ito na will also be honored until January 14. Yun ang pinakamatindi. Greg, yung passes mo. Yung passes mo. Wag mo pamigay. Wag mo ipamigay. Panoorin mo. Wala pala. Paano? Bukas na lang yung mga hindi natin natuloy ngayon Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!